apat na. Ay, lobin, dalawang gilid. Ba't sa dati ba ilan? Hindi sabi ko gel eh, parang gel. Ito, Visor, wala yung sungay niya. Oo nga ano, eto. So yun mga buddy, so welcome back sa ating YouTube channel. So nasa harap natin ngayon ang PCX version 3 na 160, which is ito yung version na road sync. At medyo maingay, may mga ambulansya dahil nandito tayo sa tabing kalsada. Bars! Ayun may ano doon, may aksidente kasi kaya ganito. At yun, at ang unang nagbago dito sa motorsiklo na to mga buddy is walang iba kundi itong kanyang panel gauge na naging iba yung korte niya. So kung dating parang nakakorte siya dito sa kanyang panel dito sa may harap, is ngayon naka-square na lang siya, so pa-box. At sobrang dami kong nakikita dito dahil yung road sync na version is meron na siyang joystick. Ayan kita nyo, ito yung kanyang joystick para makontrol mo yung mga gusto mo mangyari. So yan, may makikita tayo, may trip A, average fuel consumption sa trip B, and average average speed, napakadami. Ito settings, ayan may function siya, meron siyang trip A auto reset, so automatic magre-reset ata dito yung sinet nyo na trip. Tapos display, meron siyang display type, brightness, background, favorite info, favorite switch. So puta na para cellphone. The general meron date and time. So may date and time tong motorsiklo na to. Tapos yan, unit, language, restore default. Tapos Bluetooth pairing reset. Sa service, merong maintenance. Putsang ina, periodic maintenance, oil change, battery voltage, water pump, warning info. Grabe tong motor na to. Parang naramdaman ko lumang-luma na yung NMAX ko. Ito meron software version. Napakadaming pwedeng gawin niya. Alam ko nababago yung background nito eh. Ayan pwede mo siya baguhin sa white, black, tapos may auto. Pwede mo baguhin yung kulay ng background ng screen mo. Tapos ano pa bang meron dito? Dito tayo iikot. Merong brightness. Ayan, merong auto, merong manual. So dito sa auto, meron yata siyang adaptive parang cellphone. Para siyang may tawag dito sa iPhone. Ito circle bar. Select natin yung bar. Ayan na. Ito yung pinaka default na display niya. Itong nakabar. Ayan diba kanina parang naka-circle. Tapos meron siyang tachometer dito sa taas. Tapos ito yung kanyang fuel gauge. Grabe itong motor na to Ewan ko lang kung mabilis makalobat to pero tingin ko hindi naman. Then dito meron tayong traction control na makikita ang nakailaw. At ito yung kanyang traction control. Pwede mo i-off, pwede mo i-on. Pag hinold mo siya, mamamatay yung traction control. Pag hinold mo ulit, mag-o-open siya. Meron kang choice kung gusto mong i-open yung traction control o nakapatay lang. At meron siyang busina, ito. At medyo maliliit yung mga buttons niya dito, At may nakita pa akong bago dito, itong passing. Ayan, may passing light na siya, guys. And dito naman sa kabila, meron siyang idling stop system. Tapos yung kanyang hazard. At isa pang nakita ko dito na nagbago mga buddy is itong kanyang handlebar, which is hindi na po siya naked at meron na siyang cover. Ayan kung makikita nyo. And body color din, kulay puti. Yun ang kabuuan na nandito sa harapan. At napansin ko, medyo lumaki din yung kanyang visor. And syempre logo ng Honda dito. Yung kanyang pagbabago sa unahan is napakalaki dahil nung nakita ko sa kalsada, sabi ko ano motor yun putya, Honda PCX pala. So ang laki ng pinagbago nung kanyang headlight dahil kung makikita nyo yung kanyang daytime running light is sagad na sagad na hanggang dito sa taas. And yung korte niya is nag-iba na rin at medyo agresibo na yung bagong design ni Honda PCX 160. And sa tapalodi sa unahan is ganun pa rin naman. At ang pinaka nag-iba lang talaga dito is yung kanyang muka. Ganito po yung itsura nung dating PCX. So parang meron siyang line dito sa kanyang daytime running light. At doon sa ating B3 is parang itong part na to is naging isa na lang siyang paganyan. Ayun ang kaibahan ng version 3 sa version 2 na PCX. Dahil yung version 1 yun yung PCX 150. At yan tingnan nyo parang gel Tapos yung itsura ng kanyang signal lights is eto. Ayan nandun pa rin sa taas yung position. Ayan yung pinaka itsura niya. Parang sumungit Pero same pa rin naman ang korte. Pero parang mas naging agresibo lang tong sa PCX 160 na updated. Kaya mga buddy, sa unahan natin ang sukat ng kanyang gulong is wala pa rin pinagbago. 110/70/14. At meron tayong dual pot na caliper dito na kargado ng ABS. So dito sa unahan meron tayong ABS and sa likod wala tayong ABS sa likod. So single
single channel ABS lang, which is dito sa unahan. Then itong telescopic fork is same pa rin naman doon sa naunang PCX. At sa likod naman mga buddy, ganun pa rin naman ang sukat ng kanyang gulong. At ang sukat ito ay 130/70 by 13. At kulay bronze yung gulong natin, which is bumagay dito sa kulay ng motorsiklo na kulay puti at sobrang mas elegante siyang tingnan, no? Rear shock natin mga buddy, isa pa sa nadagdag dito sa bagong version is meron na pong tangke, no, yung ating rear shock, at same pa rin naman to ng sukat dun sa nauna. At dito sa kanyang airbox, as is pa rin, ESP Plus meron tayo, and yung kanyang CVT is same pa rin naman. Oo, tama. Ayan, same. Ito, motor ni Papa Mark to. So, buti na lang nandito. At gagawin natin siyang reference. At dito, meron ding fender. Doon sa ating previous version is meron pa ring fender. Swing arm pipe. At ang kanyang radiator cover is same na same pa rin. At ito ang kanyang foot pegs. Dito sa foot pegs ng ating bagong PCX 160 is purong silver na lang yung kulay ng kanyang foot peg pag yan nakatupi. Dito sa previous version is meron pa siyang plastic. Ito. Doon sa B3 is purong silver na lang yung makikita natin. At ang isa pa nakita ko nagbago mga buddy is yung parte na dito. Pero may korte din na ganito doon, pero hindi sila same na same dahil nga syempre nag-adjust sa design doon sa unahan. At syempre kailangan din nilang mag-adjust dito. Pero hindi naman nagmamatter yan sa riding experience nyo dito dahil same na same pa rin naman yung etong footboard, same na same pa rin. Tapos yung extension ng footboard dito is ganun pa rin. At yan, yung itsura. Ang mahalaga naman ay nababago mo yung riding position. So pwede mag-extend dito, pwede ka nandito kung ngawit ka na, at pwede ka rin dito pag racing ka. So yan, ito yung isang nabago doon mga buddy. Kung makikita nyo dito sa previous version, sobrang taba na itong kanyang dito sa leg shield. Doon sa bagong version is ayan, so magkaiba siya ng korte at may hati na siya dito, kumbaga magkahiwalay na siya na console. Am I right? O tama. So itong console na to, nakahiwalay na siya. Doon sa previous is magkasama pa siya, kumbaga isang buo siya dito. Dito sa bago is nakahiwalay na siya. So bukod na to, bukod na rin tong nasa baba. At yun, yung kanyang fuel capacity mga buddy is 8.1 liters. At ang isa sa gusto ko dito sa Honda is napakaganda nung pagpitik na itong kanyang cover sa fuel. Ayan, dahan-dahan. Sobrang lakas, maka-elegante. And meron siya dito ang lagayan ng inyong fuel cap. Kung sakaling magpapagas kayo, hindi kung saan-saan nyo ilalagay yung inyong fuel cap dahil meron siyang talagang lagayan. At dito naman sa ating bulsa, medyo malawak. Ito ang ating cellphone, iPhone 13. Maliit lang to kaya malamang kasyang-kasya to. O, diba? Luwag pa. And kung makikita nyo, meron siya ditong, ayan, meron siyang ready na Type-C. At pwede na kayo directly mag-charge dyan at hindi nyo na kailangan bumili ng adapter. And sa under seat compartment niya is meron tayong 30 liters pa rin. And syempre, meron leveling yung upuan. 1, tapos 2, yung pinaka full. So pwede mo iangat. Doon kasi sa NMAX natin, hanggang dito lang yun Ayan, ganyan lang siya. Dito, dalawa. At sobrang laki na ito. 30 liters. So napakadami nyong mailalagay, 'di ba? Napakalapad pa, kasya laptop diyan. Kanyang upuan two-tone, black, tapos meron tayong gray, and ginamitan nila ng anong kulay to? Parang kulay brown na sinulid. And napakaganda nung combination ng kanyang upuan dahil ang lakas makamayaman, no? At bagay na bagay dito sa kulay puti na PCX. So pag PCX kasi talaga, no, para sa akin is puti yung pinakamaganda. Kaya solid. At isa pa, pagka puti is malinis tingnan. Basta malinis ka rin sa motorsiklo mo is always pogi ka sa kalsada. And dito meron tayong PCX na emblem na 160 at kulay gold to. At pagkatapos nun is wala ka nang makikitang kahit anong nakadikit dito. Kaya sobrang linis nitong PCX na to dahil wala siyang kadikals-dikals, no? And dito sa kanyang visor, meron lang Honda, tapos HSTC. Siyempre, isa to sa mga safety features ni Honda pagdating sa kanilang mga scooter, which is pag na-detect ng motorcycle na hindi na synchronize yung pag-ikot ng harapang gulong nyo sa likod is kusa siyang magbababa ng power o magbabawas ng torque para hindi mag-continue sa pag-slide ang inyong mga mahal na motorsiklo. And sa unahan may ABS, sa likod wala, gaya ng sinabi ko kanina. Isa pang nagbago dito mga buddy is ito, yung kanyang taillight. Ito yung sa luma. Ayan, kasi para siyang pa-X ayan yung buong pababa ng X is silver na, and yung pinakataas niya, yun yung
kanyang stoplight, yung kanyang brake light. At yun yung naging iba. Sobrang liit lang naman na detalye at hindi mo masyado mapapansin. At pailawin natin. Ganyan yung itsura ng bagong taillight ng PCX 160. So, PCX na PCX pa rin. Trademark na nila yung gantong itsura ng taillight. At kahit madilim is makikita mo, malayo pa lang, once na makita mo tong taillight is ma-identify mo agad siya na isa siyang PCX 160. At dito mga buddy, yung fender niya yan, makikita nyo, same pa rin dun sa luma. Wala lamang siyang ilaw dun sa kanyang plate number kung sakali. And yung braking system natin sa likod is walang ABS, pero meron siyang yan, disc brake na napakalaki. At tiyak na maititigil naman kayo nito kung sakali. At wag nyo masyadong alalahanin kung single ABS lang dahil meron naman siyang HSTC. Yeah. At dito mga buddy, meron pa rin tayong kill switch sa kanyang side stand. At sa pagkakaalam ko, nakikita doon sa panel gauge niya pagka naka side stand ka. Alam ko kita yan eh. Ayan oh. Pag naka-on yung side stand mo is kita niya. Ayan oh. Tama, tatanggalin ko ah. Oh, di ba? Oh, naka-on, nakapatay, naka-on. At sa engine naman natin mga buddy, wala namang binago dito versus na sa previous na version. 157cc pa rin yung kanyang engine. Syempre liquid cooled radiator tayo. Fuel consumption naman itong motorsiklo na to is 46 km per liter at napakalayo na ng mararating mo sa ganong fuel consumption. At ang weight naman ng motorsiklo na to mga buddy is 133 kg, which is hindi naman ganong kabigat at saktong sakto lang. At dyan, hanep, flat foot ako dito. Ayan o, flat foot lang, yeah. At napansin ko sa upuan niya is saktong-sakto yung puwet ko sa kanyang upuan. At dito naman sa kanyang handlebar is parang medyo lumapit. Medyo lumapit siya dito. Pero saktong-sakto lang aking upuan papunta sa manibela. Relax na relax yung aking pakiramdam. At parang ang sarap nito dalahin. Pucha na. Hindi lang natin matetest ride to mga buddy dahil hindi pwede, dahil hindi pa to sold at naka-display to dito sa Honda Platero. Kaya kung gusto nyo mag-inquiry is punta lang kayo dito, tapat ng Ningnangan dito sa Platero, makalagpas ng Yamaha. Nandun yung Yamaha na lagi natin pinupuntahan. And punta lang kayo dito sa Honda at hanapin nyo si Mark. Tahimik lang. Front suspension niya, soya lang. Nakakalumbay lang dahil hindi ko siya may test ride, which is yung nakasanayan natin sa mga vlog natin na pagkatapos nating husgahan is tinetest ride natin. Ay, hindi ko pala na kaldag-kaldag. Pakiramdaman natin yung suspension sa likod. Damagan. Ganda ng play So sa seat height niya na 764.56 is hindi po kayo magtitiptoe. Ayan, lapat na lapat lang yung paa ko. Partida, nakaupo ko ng maayos. What more pa pag umurong ako dito sa unahan. Ayan, flat na. Feeling ko bagay sa akin to. Ang sarap upuan niya. Baka sumama. Galing oh, parang naka-upholstery na maganda. Meron siyang dito eh. Ayan, ampaw. Wala siyang laman. At naka-korte siya pa ganyan. So salong-salo yung puwet mo, pati yung inyong lower back dito. Dahil ayan, makikita nyo, meron siyang parang sandalan na maliit. At sa angkas naman is, ayan, hindi ko makapal yung base ng plastic ng kanyang seat. Napakakapal ng foam. Pero hindi mo mapapansin makapal dahil ang ganda ng upholstery. At saktong-sakto lang dun sa design ng PCX. Ayan hindi siya matambok eh. Mas matambok pa nga yun sa NMAX. At pahabol ko lang mga buddy, lahat ng ilaw, syempre pagka Honda is automatic LED lahat yan. Wala kayong makikita ang bulb type as compare sa Yamaha na yung mga signal lights niya sa mga 150 category niya is bulb type pa yung mga signal lights. And ang presyo naman nitong PCX 160 na road sync ay tumataginting na. Ayan, humingi tayo ng kanilang listahan. Ang kanyang cash price ay 153 para naman sa PCX 160 na standard. Ito yung combi brake system lang ang meron at wala siyang road sync ay 132,000 ang cash. So dito meron tayong down payment na makikita na 13,000 ang kanyang minimum down payment. At sa 12 months, sa road sync tong sinasabi ko mga buddy, 13,000 down payment, 14,500 sa 12 months, and 8,602 sa 24 months at 6,629 naman sa 36 months. Alam ko may rebate pa to. Noy, may rebate pa to. Yan. Merong rebate as per Papa Mark. Ayan, 200 pesos. So, computein nyo na lang kung magkano. At dito naman sa PCX 160 na standard, which is ayan, yung nasa loob, yung kulay pula. At
yung presyo naman nun is 132. So, DP kayo ng 10,000. Tapos, 12 months nyo ay 12,700. Tapos, 24 months nyo ng 7,500. At 36 months, 5,800. So, minus 200 lang pag updated kayo sa pagbabayad. Kaya, kung gusto nyo kumuha ng motorsiklo is dalawin nyo sila dito sa DoX Sam Inc. Motorcycle Dealer. Honda to mismo. Diyan, hanapin nyo lang si Papa Mark. Pre, may iwa-watch out ka ba? Si Jerome lang, kaya pa magpagaling eh. Raid na ano? Kaya pa mag-ride. Shoutout sa'yo, Papa Jerome. Ano na? Bomba na? Bomba na. Noy, salamat ha, salamat. Ingat. Next time ulit. Oo, thank you. Alin apat? Apat na. Ay, lobin, dalawang gilid ah. Dalawa. Kasi 1, 2, 3, 4. Oo. Ba't sa dati ba ilan? Dalawang low beam, sa gitna high beam. Tatlo lang. Oo. Pati ito ano, itong nasa taas. Pati itong running light na to. Medyo, tawag nila, frosted. Ano na? Frosted na ano. Oo nga, ang tawag ko nga kanina, sabi ko gel eh, parang gel. Oo, parang gel. Gel Parang yung tawag namin dati. may gel eh. Lumipit, tapos matulis. Maganda din siya. Oo. Ito, visor, niya wala yung sungay niya. Oo nga ano, eto. Yun nandito ano. Oo. Di ba parang pag ganyan siya? Ayan, Oo, ito, tama. kasunod ng ano, kasunod nito. Kasunod nito ano. Tinanggal. Ayan, ang dami pang ano, additional ni Papa. Hindi ko nasabi yun. Yan talaga, ganun talaga. Parehas lang naman yun. Same lang, same. Yung taillight pala. Taillight din no. Pero konti lang eh. Sa taillight to. Yung sa baba na ano, na parang buntot na dalawa. Oo. Tinanggal siya. Parang isang diretso na siya na payo. Ayun, shoutout sa'yo, Jerome. Ano na, bomba na. Bomba na. Astro Boy siya, Astro Boy yan. Astro Boy. So yun mga buddy, maraming salamat sa tumambas ng video. Like, share, and subscribe. The Automatic G, I'm out. Babush, whew. Thank you, Papa Mark.